Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, shocking realizations nila sa'yo. So meron tayong tatlong pagpipilian. Group number 1, Page of Swords. Sa group number 2, Queen of Swords. And group number 3, Page of Pentacles. So you have to use your intuition sa reading natin. Gawin ko yung best ko na ma-channel ang messages para sa inyong lahat. And thank you sa mga nanonood ng video natin. Thank you din sa nanonood ng last video upload ko. Sana maka-upload tayo ng maraming videos para sa inyo. Thank you sa mga na-join sa Lanisa Superstar. Super thankful ako sa inyong lahat sa pag-support niyo sa akin. Thank you din sa nag-follow ng Facebook page ko. Sa mga gusto ng personal card readings, message niyo lang ako sa email. Yes. Just email me. Seryoso ko, no? Email niyo lang ako sa lalisataro@gmail.com or pwede niyo din ako hanapin sa Facebook, Lalisa Taro. Yan. And thank you everyone for supporting my channel. Maraming salamat po sa pag-subscribe. If hindi ka pa nakasubscribe, syempre, nita kita. Sige na. Pero kasi pag nakasubscribe ka sa akin, diba? Manonotify ka pag nag-post ako. Siyempre, ganun talaga yun Yan. And thank you sa mga matagal na nakasubscribe sa channel ko. Year 2021 pa. Tagal, no? Tagal na pala. Tagal Nagkaroon ako realization. Tagal Mag years na Uy, salamat Talaga. Kita nakikita pero feel kita. Napagitila kita. Kulit lang ako. Kaya siguro ako dito. Pwede tayo magsimula ng reading. Yes. Man. Ikaw pa rin kasi nakakaalam, diba? Sabi ko nga, sa mga readings na ganito ang topic, like, anong naisip nila sa'yo, anong tingin nila sa'yo, may control ka pa rin sa reaction mo. Ngayon, kung nagre-resonate ka, ganun mo din nakikita sa sarili mo, then confirmation yun. See, sabi ko na nga ba mukha akong mayaman. Mga ganun. Confirm mo. Diba? Pag di mo gusto, bakit mo tatanggapin? Diba? Pwede mo i-reject. Ayaw ko lang yan Sa mga general readings, ikaw pa rin kasi nakakilala sa sarili mo, diba? O man, yung mga tao, gusto nilang isipin, ikaw pa rin na nakakalam ng totoo. Diba? So, kahit sabihin nila suplada ka, pero alam mo mabait ka. Panindigan mo yun, mabait ako. Minsan lang, wala ako sa mood. Hindi ako namamansin. Mga gano'n. Pagpila kita, we can start the reading. Bigyan kita ng nakikita ko. Start ako sa'yo, group number 1. And thank you everyone for being here. Sana makuha mo messages na para sa'yo. And I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic, shocking realizations nila sa'yo. Mili mo si Page of Swords, isa ka matalino na tao. Napansin nila na maraming tao interesado sa'yo. May isa sa mga sinasabi mo sa social media. Mulan? Lakas ng dating mo, mulan Bagyo tayo dito Guys, sino muna tayo? Tuloy tayo kahit bumabagyo. Huwag tayo papapigil. Laban tayo, laban. Na-realize nila na
May sense kang kausap. Malalalim ang sinasabi mo pero may sense. Parang palaban ka na person, matapang, walang takot. Ay kung hindi mo pipigilan sa sarili mo, marami ka siguro masasabi na below the belt. Na-realize nila, napaka-mature mo na person. Yes, pinagtibay ka ng panahon. Ay kahit anong ulan, bagyo, dumating. Hindi ka titigil. Hindi ka mapapabagal ng mga pag-ulan na yan. Malakas sa atan. Parang hindi na siya ula. Pag na siya. Hatin mo ba? Bagyo. Napag na tayo guys. Sinong kayo Kung dumaan ka talaga sa matitinding pagsubok sa nakalipas na taon, na-realize nila na pwede pala yun na i-build mo yung sarili mo na tahimik lang. Marami kang mga tao na hindi na masyado kinausap, pinansin, mga tao na pasama ng loob mo. Pag nakita ko ang page of swords, sign ito na tumaan ka sa matinding problema. Hindi ko nagsariling. Opinion ko lang. Ako naniniwala na lahat tayo energy. So, kapag tinulungan mo sarili mo na mapabuti mong buhay mo, tinataas mo din energy ng napakaraming tao. Pag tinulungan mo sarili mo, like Page of Swords, tinulungan mo sarili mo mag-level up hanggang Emperor, nagkaroon ka ng development sa sarili, nag-mature ka, makatulong ka sa collective. Kung meron kang personal na problema, isasalamin sa'yo ng reality mo, ang problema mo. So kung nasa isa kang lugar, may nangyaring trahedya, mag-reflect, introspect. Anong ibig sabihin ito para sa akin? Pag nakita ko sa The Star, authenticity, pagpapakatotoo. So may takot ka na, makita ka kung sino ka as a person. Pinarealize sa mga tao na kaya mo pinaprotect ang sarili mo kasi takot ka lang masaktan. Hindi biro yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Itong card sa gitna, card to ng tagumpay. Ito pamilya, ito success, ito decision. So parang ikaw yung tao sa pamilya nagde-desisyon. Kung dumadaan ka talaga sa matitinding pagsubok, na-realize sa mga tao, lakas talaga ng loob mo. Nakita yung mga tao na bumangon ka. Ngayon, marami kasi nanonood sa akin, diba? So, kung nasa lugar ka na may nangyaring trahedya, and ito talaga ang naranasan mo, mag-healing ka sa nangyari. Pag nakita ko yung 3 of Cups, sign ng 3 buwan, meron pa tayong 3 buwan na titira, kasi October, November, December. May nakita ako snake dito. Kita-kita naman ito, Diba? Ayan, Year of the Snake. Yes, pwede ka pa makahabol. Yes. Huwag mong tingnan ang Year of the Snake kasi napakahirap na taon para sa'yo. Hindi. Alam mo yung mga snake, nagsished lang skin. Diba? So, may pagkakataon pa magbago. May 3 buwan ka pa para makabounce back. Babangon ka pa. Sana proud ka sa akin. Trigger warning. And na-realize sa mga tao na yung pride ang dahilan kung bakit nahirapan ka. Sabi nga nila, pride comes before destruction. Pag tumaas ang pride natin, diyan tayo matakot. Pag tumaas ang tingin natin sa sarili natin, nagkaroon tayong ere. So, isang realization nila yan. Pwede ito ang lesson na tutunan mo. Huwag mo hayaan yung pride mangibabaw. Pag sinabing pride, sobrang pride. Sa negative, pagiging mayabang, pagyayabang, yan. Ang trigger warning, kasi kung naman nakakaalam Kung feeling mo lang wala ka na may pagmamalaki, kasi parang natalo ako, nahirapan ako, wala na akong mukhang ihaharap. May pagkakataon pa. Meron kang sinimulan hindi naging matagumpay, or may ginawa ka hindi naging successful, or meron kang pangarap hindi mo pa natutupad. May pagkakataon pa. Kung nasan man ang parents mo, proud sila sa'yo. And ituloy mo kung ano man tong sinisimulan mo. Tingin ko, meron ka pang pagkakataon mag-bounce back. Meron pa. Wala mo na magdesisyon na babawi ako. Something nag-stick sa isip ng mga tao na kung may pangarap ka, abutin mo. And kahit anong pagdaanan mo, harapin mo. Parang yun ang sinasalamin mo Na kung mataas talagang pangarap mo, kahit hindi ka pa ready, gumawa ka action. Abutin mo kahit kabado ka. Pero wala siguro ako as sa reading, group number 1.
let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo ang reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa email na lisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, na Lisa Tarot. I'll see you again, Group 1, on our future readings. Namaste! Napili mo si Queen of Swords. Pag nakita ko si Queen of Swords, nakita ko siya sa isang tao na may mataas na level ng integrity. Yes. Lagi sa kanya yung salitang delikadesa. Yung delikadesa kasi na salita, more galing siya sa Espanyol. Alam mo yan? And sa pagkakaalala ko, malapit siya sa salitang kalinisan. Maganda to sa mga leader, like mga politiko, yan. Sample nito kung let's say may alam ka sa isang proyekto na pag dito sa lugar na to bababa yung presyo ng mga lupa. Kahit alam mo yon, hindi ibig sabihin bibili ka ng lupa doon dahil bababa yung presyo doon. Yun ang delikadesa. Example pa nito, kung let's say nasa isa kang organization, then mayroong mga dumarating na donation, kung may delikadesa ka, hindi ka kukupit ng donation or hindi ka kukuha ng mga donasyon para sa personal mong pangailangan. Kahit malang nakakaalam, kahit napagkasunduan nyo, kahit pa ginawa nyo legal sa organization nyo, kahit pa, kung may delikadesa ka, iisipin mo yon. Pwede din to sa everyday na buhay ng tao, hindi lang sa mga leaders, sa araw-araw nating pamumuhay. Also, wala tayong judgment. Ako lang, marami akong napansin. Marami akong na-notice sa life ko ng mga tao na religious, very spiritual, pero hindi ko nakikita tong delikadesa sa mga action. Marami akong na-witness sa personal life ko. Like, sample na to. Mga sample lang to. Like, nakita ako na galing sa maayos sa pamilya, very religious family, palasimba. Pero, nakikipagrelasyon sa may mga asawa. Ano mo yun? Isang reason din yan kung ba't may mga tao hindi tinitingnan na maganda talaga yung mga third party, yung mga taong nakikipagrelasyon sa may asawa. Dahil sa salitang delikadesa, decency, na pag alam mo may asawa na yung person, kung may delikadesa ka, hindi ka na para pumatol doon. Yan. Ganun ko siya nakikita. And kahit sa social media, nakikita ko din siya. Yung mga babae nagsasayaw na bra at panty. Hindi nga sexy na outfit, bra at panty lang talaga. May mga nakikita ko sa social media. Kung may decency ka, hindi mo gagawin yun. Kahit pa anong perang kapalit nun. Ako naman, wala ko against sa mga other creators kung gusto nila maghubad and mag-post sa social media. Sample ko lang yun. Ganun ko nakikita ang decency na kung may integrity ka, decency ka sa sarili mo, alam mo kaya nga yung tinawag na private parts, hindi yan ine-expose sa tao. Then, cover mo yung sarili mo. Hindi dahil sa pagiging makaluma yun, or pagiging konserbatibo. Hindi, kasi you respect your body. Nirerespeto mo ang katawan mo, hindi yan para sa lahat. Hindi yan parang damit na ibibilad mo. Expose mo sa mga tao para pagkatuwaan nila or pagpantasyahan nila. Diba? Kung mayroon kang decency. Mother ko mataas sa salitang decency. Itong din dahilan kung bakit nung bata kami. Technically, nung bata kami, hindi kami sanay nagpupunta sa mga ninong-nina. Sa isip ng nanay ko, pwede ka pumunta sa ninong-nina kung pwede naman, pero pag pumunta ka, intayin mo magbigay sa'yo kung may bibigay sa'yo. Pag wala kang delikadesa, madadalian ka lang talaga na mag-chat sa ninong at nina, mag-demand ng regalo. Or birthday ng inaanak mo, regaluhan mo. Or may okasyon ngayon, bigyan mo regalo. Kung wala kang decency. Diba? Sabi nga ng kapatid ko, di ba sila nahihiya? Yan. Kasi para sa amin, sa paraan namin pinalaki, nakakahiya yung mag-demand sa tao. Then, yung regalo, yung bigay yun.
ang desisyon kung gusto nila magbigay na sa kanila. Kung sinabi mo na may okasyon, birthday, kung ano man, at wala silang sinabi na gusto nila magbigay, then okay na yun. Pag nagde-demand tayo na bigyan mo tong inaanak mo, regaluhan mo tong inaanak mo, then isang sign na yun, walang delikadesa. Parang gano'n. Sa mata ko, human decency. Maraming mga samples nito. Kasi sabi ko, mataas ako sa sarili ko pagdating sa expectation ko sa sarili ko compare sa iba. So, pag nakita ko sa iba, technically hindi ko sinasaway. Hindi ko sinasaway yung mga tao na nakikita kong walang delikadesa. Kasi hindi siya basta something na napapasa. Ano mo yon? Think ko something siya na kinakalakihan mo. Ngayon, kung isa kang tao na nag-resonate ka sa sinasabi ko, maraming mga role model. Kaya nga nag-si Queen of Swords may mga role model na pwede mong tingnan ang mga kilos nila, ugali nila, and pag-aralan, at paano ba sila bubuhay. And then, kung gusto mo yung nangyari sa buhay nila, yung mga nakikita mo, then pwede mong gayahin yung standard nila. Higitan mo pa yung standard nila. Think ko lang, para magkaroon ka delikadesa, taasan mo standard mo sa sarili mo. Taasan mo standard mo sa sarili mo. Like, hindi ako magpo-post ng mga half-naked na mga pictures sa online kasi hindi siya appropriate. Tataas mo standard mo. Namin tao normal yung gano'n, diba? Medyo tataas ang standard mo. Sa paningin ko lang, ang solusyon is itaas mo lang standard mo, magkakaroon ka ng delikadesa. Nabanggit ko kanina yung salitang delikadesa. Galing siya sa salitang Espanyol. Trivia ko lang. Yung lolo ko, Espanyol. Yes, may lahi kami Spanish. Yung lolo ko, nakakatuwa yung mga biruan na yun. Pero, yung lolo ko, veteran, sundalo. Yeah, so isang paraan pa yun para tumanim na talaga sa isip ko nung bata ako na kailangan magkaroon ng dignidad, decency, dahil sa pinanggalingan ko. Pag alam mo yung history ng pamilya nyo, saan galing, sino yung lolo mo, anong klase siyang tao, then medyo mapapaisip ka din. Diba? Lalo kung maganda talaga yung nagawa ng lolo at lola mo o yung mga kamag-anak mo, nasa linya kayo ng mga taong magaganda reputasyon, mapapaisip ka din gumawa ng tama. Pag naman sa number 5, ito yon. Sa inyo na pwede mahati. So, sang side ka ba? Doon ka ba sa mataas na integridad o doon sa mababa? And ikaw nakakaalam kung saan ka magre-resonate. Yung kung mataas na integridad mo bilang tao, alam mo sa sarili mo, maganda ang reputasyon mo. And then, anong shocking realization nila? Ang taas ng standard mo. Napansin nila na hindi porket okay lang, okay na, or pwedeng makalusot, gagawin mo. Napansin nila na maingat ka sa ginagawa, may pagka-perfectionist ka na, pinakalaban mo ng sarili mo sa taas ng standard mo. Pwedeng ganito ka din sa love. Wala nang pumasa-pasa sa'yo. Hindi madaling magreto sa'yo ng partner. Kahit may nakikita silang okay na to para sa kanya, pag nireto sa'yo, possible sablay pa rin sa paningin mo. Nakikita nila mataas ang standard mo and happy ka sa pagiging perfectionist or happy ka sa pagiging mataas ang standard, okay lang sa'yo maghintay basta makuha ko ang gusto ko. Siya ka realization nila, matalino kang person, hindi na matalino, kaya mo magabay sa iba. Ito ko strength card sa reading. Itong card na to, sign nito ng gentleness. Siya ka realization nila sa'yo is mayroon ka nitong balance na to. Isa kang great leader, kaya mong maging matapang kung kinakailangan, compassionate kung kinakailangan. And marami kang mga tinuturo na liliwanagan ng isip ng mga tao. Para kang safe place sa mga tao. Pwede ka nilang puntahan. Ngayon kung content creator ka, gusto nilang sumilong sa bahay mo, feel at home sila sa Facebook page mo, gusto nilang makachika, di sila natatakot mag-comment, di sila natatakot magsabi ng napipil nila kasi lang nila open ka sa feedback, open ka sa criticism, and natutuwa ka na nagre-react yung mga tao sa post mo. Pag nakita ko tong 5 of Cups card ito ng grief, yung malungkot na pangyayari. So, sa happiness, sadness, marunong ka
gumawa action na nararapat sa sitwasyon. Meaning, sensitive ka sa pangangailangan ng ibang tao. Madiskarte ka na tao, nag-iisip ka ng mga paraan para kumita ng pera na nasa tama. And, ginagawa mo talaga ng paraan. Yung mga problema mo, sinsolve mo siya. Realization nila is isa kang great leader. May potential ka maging leader, marami kang maitutulong, maganda ang background mo, fit ka sa posisyon mo. Walang duda, ikaw ang the best sa ginagawa mo. Wala silang laban sa'yo. Huwag na silang magtangka. Mahirap kang i-beat. Mahirap kang kalabanan. Hindi ka uurong sa kahit anong laban. Ito talaga matakas na energy. May hater mo, galit pa rin. Galit na galit sila, balas. May hater ka, no? Threaten, intimidated, yan, takot. Threaten talaga. Kasi alam nila malakas ka na person, wala kang takot. Kung kailangan mo ipagtanggol sa sarili mo, pagtatanggol mo. And kung alam mong malinis ang konsensya mo, lalo ka ng lalaban. Napakita lang dito na medyo mataas ang pagtingin sa mga tao, intimidated sila, shock realization nila. Hindi nila ma-expect na yung tao na yun, na nakasama nila sa isang part ng life nila, is magiging ganito ka-intimidating. Or hindi nila expect ma-intimidate sila sa'yo ng ganitong kagrabe. Hindi sila nag-expect na kung sino ka dati, sino ka ngayon, medyo iba ang dating. Pwede malaking pinagbago mo sa paglipas ng panahon. Realization ng mga tao na normal na person, pwede maging someone talaga. Kung ayos na lang yung direction niya sa buhay. May character ka talaga ng isang leader. You're born to be a leader. At ngayon, kung nag-resonate ka, then gampanan mo role mo ng maayos. Galingan mo. Para mas marami ka pa matulungan na tao. Pero wala siguro ako dito sa group number 2. If nag-resonate sa reading natin, let me know na lang sa comment. And if gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa email lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching this video. I'll see you again on our future readings. Namaste! Welcome to your reading group 3 sa bakta sa topic, shocking realizations nila sa'yo. So, ang pinili mo, Page of Pentacles. So, isa kang tao na very gifted. Isa kang taong maraming mga talent and skills na tinatago. Bless ang kamay mo. Magkakapera ka na marami. Nakita ko the full card. Pero siyang energy na isang tao na chill, relax, and very curious. Curious lang sa nangyayari sa paligid. Excited. And feel niya life is an adventure. Bigyan ka ng song sa reading na to. Yes. Title nito, Linger, The Cranberries. Bigyan ka ng line song. Is that the way you stand? Were you lying all the time? Was it just a game to you? But I in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger, hon. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Shocking realization nila sa'yo. Nakaka-inlove ka pala. Yung personality mo, character mo, or ikaw as a person, yung aura, or yung scent. Scent. Yung scent naman pwedeng pabango. Pwede din yung scent sa body. Pwedeng may something doon. Pwede very attractive kang person, ma-appeal, charismatic, magnetic, popular ka, or kilala ka. Shocking. Possible hindi halata kasi low-key na person ka, hindi ka masyado
nagpapakita talaga ng mga meron ka. Low-key lang na flex. Naglo-low-key flex ka lang. You got me wrapped around your finger heart. Lalo na kung magaling ka kumanta. Jamming tayo. Pwede kasi masaya kang kasama, nakaka-enjoy kang kausap, and chill. May something nakaka-relax sa energy mo. Mataas ang dito sa group number 3. May posibilidad, pwede kang magnegosyo. Pwede kang kumita ng pera sa talento mo or sa skill, possible din sa networking, pag nanegosyo. Focus mo ngayon talaga is umahon or umasenso. Umasenso sa buhay. Ginagamit mo lahat na meron ka para kumita ng pera, makapag-ipon, makapagpundar. Naging practical ka sa time na to. Ngayon, kung meron kang minamahal, then kayong dalawa yan, Queen and King of Pentacles. May taong nagmamahal sa'yo ay nakasuporta sa mga pangarap mo. Kung nag-iisa ka naman ngayon, then pwede mo i-claim na sa future, makakabuo ka ng sarili mong pamilya. Nakita ko si King of Wands, si King of Pentacles, mga entrepreneurs yan. So, nakikita sa'yo ng mga tao yung entrepreneurial spirit. Pwede ka rin pala sa negosyo. Magaling ka din palang magnegosyo, kaya mo rin kumita ng pera sa sarili mong diskarte. So, para itong mga taong nagnenegosyo. Kung mahilig ka talaga sa negosyo, ay pagpatuloy mo. Realization ng mga tao, marami kang matutulungan mga tao, marami kang mabibigyan ng hanap buhay, marami kang mapapasayang pamilya. Hindi lang pamilya mo natutulungan mo. Napakarami taong natutulungan mo dahil sa trabahong ibinibigay mo sa kanila. Kung naman isa kang tao na sa social media, realization nila sa'yo, marami kang napapasayang tao. Marami kang tao na hindi na pinapatulog. Kakaisip sa'yo. Marami mga tao na na-obsess. Double card nandito eh. Nagkakaroon ng feelings sa'yo. Na-realize nila na masaya ka sa simpleng pamumuhay mo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka gumagawa ng action para umangat ka sa buhay. Parang ito yung masaya ako sa meron ako, pero gusto ko pa ng more. Para sa mga mahal ko sa buhay, hindi ko matas ang pangarap mo bilang tao. Realization nila sa'yo na hindi ka pa rin nag-stop, inaabot mo pa rin yung pangarap mo ng bata ka. Mataas pa rin pangarap mo, nangangarap ka pa rin, gumagawa ka action. Nakikita nila na kung itutuloy-tuloy mo ito, then yung posibilidad na maging matagumpay ka mataas. Isang tao kang napakabuti ng kalooban, marunong kang magbigay talaga ng suporta sa kaibigan. Yung success mo, hindi lang sa'yo, sinishare mo talaga yung success sa iba. May mga taong importante sa buhay mo, umaangat. And nanatili silang nasa center, nasa gitna. Alam mo kung sino yung mahalagang tao sa buhay mo. Hindi ka nalilito. Alam mo kung sino mga priorities talaga or ano yung priorities. Alam mo kung ano yung goal, ano yung plano. Loyal ka na person. Kung naghanap ka ng person, marami kang pwedeng pagpilian. Na-realize sa mga tao na marami kang pwedeng pagpilian. Marami namang available potential partners para sa'yo. Tingin nila makakapag-iwan ka ng magandang legacy or contribution, or ito na talagang ginagawa mo. Nagbibuild ka ng legacy or nagbibigay kang contribution. Sa time na to, focus ka sa ano yung kaya kong ibigay sa ibang tao, itulong sa ibang tao, or ano yung ipapasa ko para sa iba. Na-realize nila na hindi pala huli para talagang patunayan mo kaya mo. Na-realize lang nila na abot kamay mo na ang pangarap mo. You are a blessing to me. Bless sa mga taong bibigyan mo ng oras. Tingin na ng mga tao, blessing na dumating ka. Blessing na nag-share ka ng impormasyon sa kanila. Blessing na shinare mo yung gift mo sa maraming tao. Sa paningin ng mga tao, blessing na nakilala ka nila. Na-realize nila na blessing na dumating ka sa buhay nila. But I think all good na tayo.
wala siguro ako at sa group na to. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin, group number 3. And if gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa email, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again, group 3, on our future readings. Namaste.